is ano, ito yung RTR ko sa Tamiya. Naka 22.5 yung gulong na size. Tapos nakasultan siya na angkor. At saka naka sliding yung ano, 80 sliding yung ano. Ngayon sa mga babalak gumawa ng MS, bali tatanggalin natin to isa-isa from the front and then from the back para at least makita nyo, at least meron lang idea kung ano at paano, kung anong actual na ano niya sa paggawa ko nito. Anyway, yung ito pala na ginawa ko is ano lang siya, hindi siya mga tulad ng iba na expert na pagkagawa na merong mga yung parang drilling machine na ano ano ba yun, yung parang portable na drilling machine yung nasa table lang nakalagay. Yung gamit ko lang nito is yung handheld na drilling machine lahat. So yung iba kinamay lang sa paggawa, so hindi talaga siya ganun kapulido ng pagkagawa. So sige, isahan na natin. By the way, ito pala yung ginamit ko last Spring Grand Prix dito sa Japan. Bagong gawa ko lang din siya. So meron, dahil ginawa ko siya ng mabilisan, siguro before a week before sa Spring Grand Prix, ginawa ko siya ng mabilisan kasi wala akong kotse, kasi yung kotse ko nasa Cebu. So yun, so sige, isa natin. So first is tanggalin natin yung ano dito. Ito na lang muna. Oops. Okay, dito pala ito matatanggal kasi may brake pa. Kahapon din merong ano, King Cup competition sa Japan, sa Kojima siya na held event. Sumali din ako doon kahapon. Wala naman siyang problema doon, kaso yung ginamit ko lang na kotse kahapon is yung ano, yung CFM. Tinry ko kasi meron akong ano, kaibigan, kasamahan na meron siyang advice sa akin about paano gamitin yung ano, mga setting na about regarding sa brakes, about sa ano. Sinubukan ko na yung CFM kasi dati naglaro ako sa Pilipinas. Hindi ako kasi masyadong focus sa paglalaro that time. So nung dito na ako sa Japan, dito na ako nag-umpisa. I think masasabi yung newbie talaga kasi nag-umpisa lang akong parang binigyan ko siya ng pansin na maglaro is ano, last 20, ano ba ako naglaro? 2020, actually 2021 nag-start na ako dito, kaso hindi ko siya yung parang may marami akong time. Tapos 2022 ako nag-umpisa na parang tuloy-tuloy yung laro. Ganun. So yung ano doon, naglaro naman ako neto nung ano, way back 2000. First na laro ko is way back to 2008 something. Sige, mali 2000 nung nauso na ito 2000 ata, 1999 ba yun, mga ganun. Pero yung mga kotse ko lang that time is yung mga ano, yung mabibili lang sa ano, market na tag 99 pesos,
yung ano, kasi wala pang ang budget. So explain ko kung bakit meron to. Actually wala to dapat eh. Ginawan ko lang ng paraan kahapon kasi nasira yung dito. Okay? So maya na muna. So ang kanina nung tinanggal natin yung dito, pakita ko lang yung dito niya yung nakakabit. So eto yung nakaganyan yan, diba? Yan. So nakakabit siya. So ang ano dyan is eto is nagbutas ako dito ng ano ng 2mm. Tapos dito naman is yung binutasan ko dito is 4 ata yan. Basta yung ano, yung nakaganito kasi pakita ko lang. So eto yung ano niya, yung sa rollers na dar. Bali nakaganito yung structure, pakita. So tapos lock nut. Ganyan. Bali ganito yan. Yan ang yan. So ang ano lang nun, kalimutan ko na kasi yung ano yung ilang yung sizing ng ano, butas eh. Basta yung ano lang dyan dito, yung butas dito. Tapos kailangan lang siyang eto yung sa rollers. Kailangan lang yung ano, dapat ito mapasok to na smooth yung ano. Dahan-dahanin lang dapat. Smooth lang yung pagpasok niya. Huwag yung masyadong sobrang luwag. Kasi ang tendency nung ano, pag masyadong maluwag yung ano, yung butas dyan, masyadong magalaw yan dito. Masyadong magalaw yan, maganon yan. Pwede naman siyang lagyan ng ano. So ang ginagawa ko minsan pag nasobrahan ko sa ano, kunyari ito. So pag nasobrahan to ng butas ko, so ang ginagawa ko is nag-ano ko nung popsicle or yung extended na ano plates. Nilalagyan ko siya ng plates dito sa pinaka top. Tapos ilalaktan ko para at least hindi siya, pero ganun pa rin gagalaw pa rin siya konti, meron pa rin siya so, pero maano naman, may eliminate naman yun dahil sa plates. So first is yung ano, tanggalin muna natin. Pakita ko muna to. Ito huwag niyo itong pansinin kasi niremedyohan ko yung kahapon yung laro namin. Ito. So, ganito yan. Actually, ito pala guys. Pwede nyo tong sa inyo. Sa akin kasi, hindi ko muna, kasi nga, sabi ko nga, diba, mabilis akong ginawa to. Ngayon, nila lightweight ko to. Minsan kinakat ko to dito. Tsaka dito. Pag nila lightweight ko. Tapos, minsan nagka-cut din ako dito. Nag-hole ako ng mga ano. Para at least lang siya. Bawas-bawasan niya yung weights niya. Careful lang dito sa pag-cut mo ng lagayan ng mga brakes mo dito banda. Ito yung kina-countersunk ko pala yan yung ito. So ngayon ang question is paano ko to measure ng actually yan, meron ako niyang meron ako niyang meron akong ginawang plates dati na talaga. Parang siya na yung ginagawa kong guide para dito. Yan. So anyway, tanggalin na natin ito isa. Hindi masyadong magulo.
Actually, guys, ito pala, papansin nyo, 2 yan. Inano ko din, drill ko dito ng 2 mm na ano, na ganito. Wait lang. Sabi yun, ito. Ganito. Ganyan, para at least, yung ano niya ba, yung pressure niya sa ano, screw holes. Hindi ko yung matanggal kasi kaagad yan din dyan. Kasi sumasabit siya dito sa ano ko. Pwede ko naman itong bawasan. Pero yun nga, hindi ko na binawasan. So, eto yun. Ito yung front ko. So, ngayon, anong ginawa ko? So, at first is, ano siya, ito yung brake stay na ano. Yung tinanggal ko lang dito is yung first na butas niya dito. Okay? Kasi dahil tinansya ko kasi, ang ginawa ko kasi, tinansya ko yung dito, tsaka dito, sa ano, dimension box. Which is, since pag gumagawa ka, malalaman mo na din naman talaga kung ano yung hanggang saan lang yung abot na hindi siya lalagpas. Kasi dati, ginawa ko, hindi ko siya tinabas dito. Nangyayari, lumagpas siya sa dimension box. So, yun. Ito lang yung ginawa ko. Dito lang. Ganyan lang. Okay? Wala na akong iba. Ito lang tsaka ito. Ang iba pala guys is dito nila dito nila na ano. Ito pati tinanggal nila to. Ano ko lang kanya. So tinanggal nila dito. Dito talaga sila sa pinaka dulo. Dito talaga sila sa pinaka dulo. Okay naman. Ang ano mo lang nun is mag-a-adjust. Siyempre mag-a-adjust ka sa front. So okay. Proceed na tayo sa ito. So ngayon ito siya. Ito yung itsura. Ito yung itsura ng ilalim. Okay. Ano ba yung ilaw? Basta ito yung yan. Yung itsura ng ano. Sa akin ginanito ka lang. Okay. Explain ko lang din. May anong steps. Ito lang ito. Okay. Saan ba yun? Ano ko? Okay. So, tanggalin na natin to para at least makita yung front. Ang ginawa ko. So, kung napapansin niyo pala guys, sobrang ano yan. Kasi dito ko ina-adjust minsan yung ano, yung play ng lantern, kung ano ba yung ano niya. Ito pala guys yun. So, kung play ng lantern, kung kailangan ba masyado siyang gagalaw, kasi minsan kasi lalo na pag merong yung kunyari yung sa amin dito may double dragon back. Minsan kasi pag minabilis namin, gusto namin hindi na nag-ano siya, para pinalakihan namin yung play para at least pag tatalon siya, hindi siya tatalon sa next na doon na talaga siya sa exit ng second na dragon back, para hindi siya tumatama. So ito yun sa lantern. Ang ginamit ko dito is yung multi-stay tayo. Tapos ito naman yung sa rare na Super X ata yun na rare na plates. Anahin nyo na lang guys tingnan nyo na lang kasi hindi ko din kabisado yung actually alam ko yung itsura ng plates pero hindi ko siya kinakabisado yung pangalan. So yan. So by the way guys, Bisaya ta guys tinatagalog ko lang kasi para at least para sa iba din naman na manood, at least maano nila. So ngayon explain ko to. Now diba guys sinabi ko na yung iba dito nila tinatanggal nila to, ito tinatanggal nila
minsan sa akin kasi ito yun sa iba, isa kong RTR dito yan, ganito yan. Kaso lang na medyo na parang ano ba yung tawag sa Tagalog sa Mindok sa Yorubis, parang hassle na medyo ano ba yun ba sa Tagalog yun. Ito yung ginawa ko kasi pag tinanggal ko kasi to, anong nangyayari kasi pag tinanggal ko to dati, ang nangyayari is parang ganito yung mangyayari sa ano. Pakita ko lang. Ito yung mangyayari sa sliding. Wait lang ha. So ito yung sliding ko sa kabila. Tinanggal ko kasi nagbaklas kasi ako dun kasi papalitin ko ng plates. So kung titingnan nyo, yung sliding ko dito, yung ano niya, buo pa. Actually guys, ito na build, yung meron pang cover ng sliding. Basic to sa kanila. Basic to na build. Pwede naman tayong gumawa ng plates na i-hulman natin dito sa talaga sliding. Ang nakakaano lang is yung nga medyo tanong ako sa oras, tapos din ako magawa. Tinatamad ako magawa. Ano pa kasi yun anuhin mo ng mga ipa-file mo ng yun todo. So wala akong gamit, so yun. Ito yung mangyayari guys. So pag kunyari lang pinutol nyo dito, so ang mangyayari dyan is wait lang sample natin. Mangyayari natin dyan is magiging ganito yan yung itsura, diba? So ngayon eto yung ganito is dito yan, diba? Ito ngayon tatama yung cover niya sa ilalim dito doon, tapos pati yung sa harap tatama din yun, yung sa cover dito tatama din yun dito. So ngayon mag-aano ko ngayon yan tulad yan, kinakat ko, tapos pati yung plates minsan nakakat din yung plates nun. Eto tingnan nyo, hindi siya nakakat, nakatrim. Ayan, may trim dito para lang pumasok yung dito. Ito yung spring kasi tumatama kasi yung spring dyan sa plates tsaka sa cover. So yun yung purpose na bakit dito hanggang dito ko lang yung nandito ko lang yung kinuputol yung isa lang. So yun yung reason ko. Okay, so next is eto. Ayan guys, eto paliwanag ko din kung bakit meron akong ginawa na, kasi iba-iba naman yung iba. Yung iba kasi yung ginagawa nila na stopper kasi kasi nakaano yun. So yan, di ba may ako guys, meron akong pakita ko na lang para at least hindi lang kayo picture out kung ano yung nangyayari. Okay, so ito. So ngayon, di ba nakaslant yan. Yung ginawa ko pala dito guys is hindi na ako gumawa nung plates na naka-angle siya, kasi pag gumawa pa ako noon baka hindi ko pa pareho siya ng size yung niya, size niya. So kaya yung yung yan, nakaganyan yan. Kung napapansin nyo, tumatama tong plates. Ito yung hindi ko siya kinountersunk dito, para ito yung magsisilbi na as naka-angle sa akin. Hindi na ako nagano yung plates na naka-angle. So yan, nakaganyan din siya. Ngayon, syempre natural, meron siyang spring dito, diba? So gagalaw yan, gaganon yan. So ito yung purpose na ito. Yung iba guys, pinapatama nila yung ganito is dito sa ganyan yan, ginaganyan yan, nakaganyan yan yung iba. Sa kaibigan ko nakaganyan. Ang naman, ang ginawa naman niya is kaya dito sa may
pinapatama ko dito sa may lock nut yung sa akin. Kasi, titingnan nyo, ito kasi na plates, hindi ko siya, hindi siya kasi siya dito sa sa ilalim. Bali, yung ginawa ko is, siya, nilock nut ko muna. Tapos bago ako nag-plates. Kaya doon ko pinapatama sa lock nut din dito. Yung purpose nun is siya yung hindi siya yung yung angle mo na na naka down thrust pa rin siya, hindi siya gagano. Kasi pag if sa prone kasi yung MS na gaganon talaga. Dito niya. Gagalaw ng ganyan. Prone kasi siya, lalo na sa mga curve. So, nangyayari pag gumalaw yan, pag wala tong stopper na ganito. Pag gumalaw yan, tatapon yung sa'yo. Kotse mo. Lalo na sa mga curve, sa mga change lane. Tama. Yun yung mangyayari. Kaya meron ako na ito. Okay. So, ito. Tanggalin natin. Yes. So, ito pala na plates. Ko lang din. So, ito na plates is kung saan ko to yun. Ito yung sa brake stay din. Sa brake stay ko dito na plates. Ganito din na plates yun. So, ito pa rin yun. Plates. Inano ko na lang, kinat ko. Gastos ko sa diba? Plates, diba? Yan yung ginawa ko. Okay. Ito. As siya, stopper. Ayun, ito yun. Ito yung sa ilalim ko. Ito din, brake stay. Hindi. Ano pala to? Ito pala yung ko. Multi-stay. Yung yung wala na kasi ako nun eh. Wala na akong plates na ganun. Multi-stay ito. Pero yung yung multi-stay na na yung malapad siya. Ganyan, malalaman mo yun eh. Kasi ito, asama yun, kukumpara ko na yun. Meron kasi yung ganito, na multi-stay na manipis siya yung ganito niya. Yung isa na lang. Tapos ito din. Ito yung malapad. Pero actually guys, pwedeng ito yung gamitin nyo ha. Dito, pwede ha. Pwede nyo gawin yan. Dito. Okay? Pwede din brake stay. Sa akin lang, multi-stay yun yung available sa akin. Yun lang yung ginamit ko. Okay? So, brake stay pwede. Wala problema dyan. Gaganyan yung kakat mo lang yun. Okay? Kakat mo lang yun. Sa akin naman dito, actually dito yan. Dapat pala guys, pag nag-cut kayo ng brake stay or multi-stay, dapat dapat lumalapat talaga dito sa dahan-dahanin nyo lang i-cut dito. Okay? Dapat lumalapat talaga siya sa para yung yung purpose naman nun is ito. 'Di ba may spring tayo dito sa harap. Ito. 'Di ba yung stopper kanya, yung purpose niya is sa down thrust, hindi magano. Ngayon, yun yung sa taas. Sa ilalim naman guys, kaya ito kaya sabi ko na dapat lumalapat dyan kasi meron akong na hindi lumapat yung gano'n. Yung nangyayari is yung naman niya is pag ganyan yung niya, gumagalaw siya. So ang tendency, hindi ka nga nakagalaw ng ganyan, yung dito rin ganun pa rin sa curve, yung parang chicane na parang letter C or minsan letter S yung layout. Paglabas pag exit mo dun, tatapon ka dun kaagad kapag gumalaw yung ganito nyo front nyo, pag ganyan yung galaw. So
dapat hindi talaga yan ano. Once na ano naman yan, nalagyan ng screw dito, di na yung gagalaw kasi nga naka ano na siya, nakalapat na yung ano niya, yung plates niya. Okay, so dito tanggalin natin. Wait lang. Twist. Kita nyo naman. By the way, ito guys, sa inyo na ano, kung gagawa ba kayo ng ano, nung angle na plates na pala naka-angle. Yun, nasa inyo na, or gagayahin nyo lang tong ganito, yung hindi masyadong masakit sa ulo. Wala naman din sa ano yan guys, wala din naman. Yung iba kasi ginagawa nila din yun as a side na pulido yung pagkagawa, syempre okay din. Pero ito naman, same lang din yung function, wala nang problema. As long as same lang na ng functions, gawin nyo lang yun. Yun lang yung pinaka-importante, functions niya. As long as ano, bumubura naman ng kalaban yung kotse nyo, okay lang yun, kahit hindi pulido yung pagkagawa. Okay, so ito yung sinasabi ko, plates ko. Okay, ewan ko kung anong tawag na ito, yung basta nakalimutan. So ito, tapos ito lang, ito yung ano, ito pala guys is, so yung dati is, yung ginagawa ko kasi na ito is ano lang siya, front na sliding. Ito yun, yung sa ilalim is, yung gamit ko pala dito guys na ano, na grease is yung ano, ito yung sa ilalim ko. So ang gamit ko na grease dito guys is yung VG na grease, VG na TRF, VG na yung differential ata ba yun, na differential grease na yung kulay pink na parang matigas. Or pwede mo din gamitin yung ano, yung pink ng Tamiya na grease na yung matigas, wag yung blue kasi masyadong malambot yun. So yung ano lang, yung gusto lang nating habulin sa ano, sa sliding is yung galaw niya is yung pag umano niya is ano lang, smooth lang, ganyan. Yung galaw niya, yung return niya ganyan lang. Yun lang yung hinahabol natin. Ganyan lang hinahabol natin. So ngayon, explain ko lang. So eto na sliding plates ngayon, ang gamit ko ngayon as of now is rear to. Yung rear na part, yung sa likod. Bakit? Kasi kung napapansin nyo, kinat ko dito yan. Meron jig na ganito guys ha. Wait ha, saan ba yung jig ko? Alam ko meron ako na eh. Saan ba yung jig ko? Mahanap yung jig ko dito. Basta yun, meron akong jig. So anong partner nito? Yung eto pala guys, eto na ano is brake stay to. Brake stay, yung mangyayari kasi sa jig na yun guys is dito na part, hanggang dito. Ito yun, kakat. Ito, pandan dito, pandan ganito yun eh, dito. Yun yung sa jig na yun. Ito yun eh, ganito. Kakat yun, ito yung magiging ano. Tapos meron na kasi yung nakaset na ano, naka-align na talaga kung saan mo bubutasan siya. Ito, saan ka magbubutas dito, na ano talaga siya sa ano, sa 13 or 419. Yun yung butas nun, kahit naka ano yun, naka-line yun dito ng ganito. Para tulad nito, puro 13 yan, ito 13 din to.
Depende. Kaya rare yung gamit ko dito. Pero, pwede mong erekta na direct lang na front na sliding yun dito. Pag front yung sliding mo dito, huwag ka nang gumawa ng ganito. Okay? Para at least, lang. Yun lang yung diretso na. Dapat front lang. Yung isa kong kotse na nasa Cebu, front lang yun eh. Wait lang, may pata ko isang kotse dito. Front lang. Ito. So ito, papansin nyo, front lang yan. Front yan na sliding. Ganito. Okay? Hindi ko yan tinabas. Hindi ko yan Okay naman yung kung tatanungin nyo kung ano yung performance, okay lang. Sa akin lang, gusto ko lang ilapit ng konti na kasi pag malapit kasi yung para sa akin yung ko lang, pag malapit kasi masyado siyang malapit sa gulong, medyo maganda yung niya, yung sa exit tsaka entry niya sa mga corners. So yun nangyari. So yan yung yan yung sa front natin. Okay, so ito na lahat sa front. Ito ganito, ito sa ilalim, ito yan. Malapit ka lang konti ng yan lang yun. 3 plates sa harap. Ay, isa, 2, 3, 4 pala. 4 na plates. 5 pala yung sa akin. 5 sa front. Pero pwede lang yan. Pwede lang dyan 4. Okay? So ngayon, sa next ko na video, eto na yung rear naman yung natin. I-explain natin sa sana. Okay. Tsaka eto, explain din natin to. Bakit anong nangyari dito. Okay. Sige guys, thank you. Question lang pala pag merong questions, comment lang para at least natin. Okay? Newbie gaming lang tayo, newbie gaming. Okay, sige guys, bye bye. Thank you.